Evening. Good evening, Evening. everyone. It's a beautiful Saturday night for everyone. This is Paolo, your host for tonight, and my co-host. Here's Jason, the Hello, sports guys. vlogger extraordinaire. Good evening, bro. Yes. Good evening. Another night of fun and another night of full packed of information. Just to give you an idea, our topic for tonight is How to become a successful blogger. our topic for tonight is wait, I'm gonna put the banner. How to sell a painting and how to become a successful blogger. Just like Jason here is also a blogger, also a blogger, but of course we'll be getting from the experts on how to become a successful and well promoted blog, right, Jason? So we'll Yes. have later mga bloggers din who are experts in their field, and of course, again, as always, there's no script in our blog. It's always a free for all. It's always a spontaneous discussion of things. So yan ang maganda dito sa blog natin. But before we get into it, bro, do you have any parting shots? Pati ka muna, bro. Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, na-feel ko na ang traffic. Lumabas ako kanina, na-traffic ako kahit dito sa Bacolod area lang. Nakakapagod yung traffic. So, Yeah, totoo yan. punta ako ng mall So, Agree. Ako So, naman, bro, I came from the mall, traffic din. And at the same time, ang daming tao sa mall. There's a sea sobra. of people shopping around. Wala nga ako mahanap ng parking lot Sa labas ako ng mall, sa tabi, sa Capitol ako nag-parking. Layo ng nilakad ko. Yeah. It's a sign of the times, bro. Ha? It's a sign of the times na talagang Christmas is getting near. Yeah, of Kasi course. ako, mall rat ako I always go to the mall. But when I went there this afternoon, it's really, there's a sea of people, bro. Yung, alam mo yung umiiwas ka talaga. Parang nakaka-stress din yung gano'n, Ang daming tao, ang daming mong nasasalubong. Shopping bag. Nakaka-stress din minsan yung gano'n di ba? Dami mong iniwasan, di ba? Dami iniiwasan. Tsaka daming tao. Talagang mga restaurants na normally I eat, hindi ako kumain kasi punong-puno. Oo nga So talagang in demand. Sino nagsabing walang pera ang Pinoy, bro? Diba? Pasko ang daming pera. Diba? Yun na nga. Right. Anyway, let's move on to our first segment of the show. Of course, we will talk about the hottest issues in politics, viral topics of the week. Okay, I'll start, Jason. I think the hottest issue this week in politics is probably the culmination of the Quad Committee hearing in Congress. Napanood ko yung mga parting statements of the congressmen. They are all in unison na sinasabi talaga si Duterte is on the food chain ng yung mga drug operations at yung mga pogo operations. So there's one congressman, I think it's the congressman of Antipolo ba? Si his name? Former policeman to Sabi niya, ginawa ni Matrix Quad Committee hearings and he found out, bro, the former president Duterte is on top of the food chain. Linking him to drugs, to pogos, and all these other yung mga extrajudicial killings. Yun ang findings niya. Parang mina yung volume mo, bro. Ano, bro? Yung volume mo para mahina. Mahina Mahina? yung volume. Okay na. Inconsistent lang. As I was saying, I think
the hottest issue this week could be the findings of the FUD committee hearings in Congress, and also I think culminating committee hearing also in the Senate ni yung committee ni Senator Isao Tiveros. Culminate na rin for this year, and findings also mukhang maraming guilty sa Duterte faction. Parang gano'n ang lumalabas. Tsaka yung impeachment pala, I think impeachment also, although may konting, there are obstacles in the impeachment process, pero mukhang, tingin ko lang bro there will be a move to file it into Committee on Justice sa Congress. Kasi yung Justice in Congress, they're in charge of analyzing the evidences of the impeachment case. Pagka if they found out na there's no credible evidence, hindi nila isasampa yun sa Senate. Parang ganun ang process yan eh. Okay. May hearing pa yan. Titignan nila kung yung mga articles of impeachment would merit an investigation. Para silang prosecutors kasi yung Congress. Para prosecutor sila pag they found out na there's evidence in these complaints, saka nila ipapahid sa Senate. Now, sa Senate, pinahin mo sa Senate yan, ang gagawin ng Senado, they will form a sort of like a judicial body, yun yung impeachment court, tawagin. Magpo-form yan ng impeachment body composed of all the senators. So, para silang judges eh. Parang jurors yung mga senators. Lilitisin nila yung cases against Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. So, ganun yung process niya. Medyo, it's kind of comprehensive, pero as I experienced it before, dalawang impeachment kasi ang talagang natutukan ko before. Medyo extensive and mahirap pagulungin. Maraming players kasi at maraming factors. No? Yun, I think that's the hottest issue now. Yung culmination of the hearings of the JK, yung Pogos, and on the Duterte atrocities during his time. Ikaw naman bro, anong hottest issue naman, viral issues this week in the internet? And yung lately may chiropractor, something part of Mindanao, na pinump niya yung customer, tapos na bali yung sa hita, sa dampe na siya. So pinatanggal niya yung video sa social media. Tinanggal naman, umabot ng 185,000 yung bill, tapos hindi nagbayad. So anong procedure na ginawa? Anong procedure na ginawa? Cracking, krinak niya yung mga leeg, yung mga hita, mga chiropractor. Pero hindi certified yung nag-crack eh. So parang mga hilot-hilot lang. So, pero ano nangyari? Na-injury? Nagkaroon ng injury? Na-injury. Sa may yung sa puwet niya medyo nabali yata yung yung bones. So delikado. So, kahit sa license medyo alangan din ako kasi biro mo ma-paralyze ka lang bigla diyan or ka sa crackings na yan. So ang hot na yun, siya nabalita na sa mga news, sa mga vlogs. Kasi grabe imbes na hindi siya makalakad now. Hindi na siya makalakad. Hindi siya makalakad, nakaigalan siya nasa hospital pa siya Saan yung area where it happened? Something part of Mindanao. Sa Mindanao. Parang nadaanan ko yan. Pero I read an article about yan yung ganyan, yung mga cracking kung tawagin. Sabi ng mga registered physical therapists, hindi daw nila nire-recommend yan. Yung mga ganyang cracking kasi talagang it could be dangerous for our bones and cartilages. Hindi daw talaga advisable. Pero siyempre pag pupunta ka sa barbero, di ba? Kasama na yan dun sa service, di ba? Yung pinaputok mo sa likod. Ako personally, hindi ako nagpapatunog ng mga daliri. Sinasabihan ko yun sa Insta. Kahit ako sa leg, hindi ako nagpapano kag sa likod at saka sa hindi ako
Kasi na ano ako, lahat, bro. nailang ako eh. Ako sa lahat. Yung kahit sa kamay, hindi ako nagpapatunog. Sinasabihan ko before may massage, sinasabihan ko talaga yung nagmamassage na huwag patunugin yung daliri ko sa paa. Kasi natatakot ako eh. Mamaya tumuloy, di ba? Anything else, bro? Any viral issues that we need to know aside from that? Yun, nag-post na sila about the issues about GSI, PhilHealth. Okay. Pinakatit na yan eh. Nakikinig lang ako ng radyo kanina habang pauwi ako. Na-traffic kasi ako eh. So, ano ba issue doon? What's the issue there? Ang laki ng pinapalabas silang budget tapos kinunan yung PhilHealth ng project, ng pera. So, parang ang dating nun sa mamamayan is that parang hindi sineseryoso ang health. Inuuna yung mga gastos ng gobyerno na ibang funding. So, parang budget misappropriations yung sinasabi nila. Pero I read a news article about Grace Poe, Senator Grace Poe, na parang hindi niya in-approve yung parang marami siyang kinat sa PhilHealth budget sa Senate. Tama ba yun? Tama ba yung pagkakaintindi ko? Parang ganun eh, di ba? Hindi ko masyado na ano. Parang maraming cut sa budget ng PhilHealth for this year, for the fiscal year. Kaya nga medyo nagba-viral sa SOCMED, sa social media na wala to budget ng PhilHealth for this year. So ang nangyayari, bro, nakikita ko yung mga insurance agents, tsaka yung mga anong tawag doon, yung mga accredited healthcare providers. Tuwa. Kasi pupunta sa kanila yung mga pasyente, di ba? Kukuha ng mga health card sa kanila. So yun ang nakita kong viral sa feeds ko. Parang daming nagagalit dahil bakit daw madaming bawas sa budget ng PhilHealth. Okay. Hey, anything else, bro? Sorry for that. Introduce na natin yung ating guest vlogger. I think he's driving right now eh. Pero check ko nga. But this is not yet in the holding room. Sige, sabihin wala pa sa holding room yung mga guests. Ano daw username, password? You don't need the username, password. You just need the link. Link lang. Binigay ko sa link. Sige. Inano ko na siya. Sinat ko na, pasok na. Ikaw, di ba, pinipress mo lang yung link, pumapasok ka na sa holding ko. Tingnan mo kung andyan na sila. Wala pa. So yun mga ano pa hottest topics for the week. Medyo slow news ngayon eh. Kasi nga, malapit na magpasko. So, kakaroon ng tawag doon, winding down of issues eh. Medyo malambot this week. Kasi nga, patarating ng Pasko. May mga politicians also are priming themselves for the holidays. So, parang gano'n, ano? Saka yung mga politiko, bumabait pag Pasko eh. Oo nga, dami na nga mga nagmimigay ng giveaways ngayon eh. Di ba? Naturally talaga bro, ang tao, pag parating na Pasko, bumabait eh, di ba? Parang sinasantabi muna yung mga away, sinasantabi yung mga hurts, yung mga emotional baggages nila, di ba? Ganun naman eh, pag Pasko. Parang kinakalimutan mo na panandali, yung mga, di ba? Yung mga issues. So, napansin ko ngayon, slow news this week eh. Walang masyadong major news about politics. Tapos yung kay meron na bang development nung kay bagong development kay Maris Racal? Bagong development kinino? Kay Maris Racal, tsaka si Anthony Jennings. Wala na, mukhang patay na yung issue nun eh. Alam mo naman yung showbiz, isa Ay, dalawang meron linggo. Bro, meron pala. May development ako nabasa. There was this skincare brand na hindi binitawan si Maris.
Parang they stuck with her. They believed in her. Na parang ang reasoning nila, they came out with a statement saying that Maris is only human. Tama Parang naman gano'n. eh. Human naman Nakamali talaga ang siya. Dumaan din tayo sa ganyan eh. 20s tayo, marupok tayo, di ba? Mga ganyan. So, hindi niya naman kasalanan yun. Normal na tao siya. Tsaka yung Tsaka ito, lalaki, bro, parang hindi naman nila kasalanan. Nasa showbiz sila eh. Hindi, tsaka ito bro, wala sinalilabag na batas eh. In the eyes of the law, wala ka namang nilabag na batas. Oo. Di ba? Kasi hindi naman sila kasal. Oo. Di ba? Saka nagkakagustuhan sila, normal lang yun sa mga artista. Mga teenage pa tayo, may mga ganyan na, may mga live triangle na namumuo eh, sa taping eh. Hindi, ang problema dito, ang mga Pilipino talaga, mahilig, they zero in on the, para bang, yung naloko na babae, no? Yung tawag dyan, may syndrome na tawag dyan eh, yung parang laging biktima yung babae, no? Laging niloloko na lalaki ka. Kawawa talaga mga lalaki, no? Parang lagi tayo may kasalanan na lahat eh. Pag may mga ganyang issues, di ba? Hindi ko alam kung double standard ba yun o hindi ko alam. Normally, pag may mga ganyang issues, parang lagi waiting daw si John, i-accept mo na daw si John. Waiting. Yeah. Okay. So, let's bring in our first guest for tonight. He's John Cueto, a blogger whose topics are is into art galleries, cars, and gourmet coffee. Okay, so let's bring in John Cueto. Hello, John. Good evening. Good evening. Hi, John. John, can you hear us? Hindi ka namin marinig dyan eh. Mukhang nakamute siya. Nakamute ka yata eh. Yan, good evening. Ayan, good evening. Isa ka ngayon, nagda-drive ka? Medyo nag-stop ako. Nag-stop siya. Good evening, John. Hi, good evening po. Thank you for having me. Yan, in-introduce na kita before we let you in dun sa holding room. Sige po. Yan, in-introduce ka na namin. Anyway, as Jason would tell me, you're a blogger also and who's also promoting art galleries, no? Tsaka you're also into modifying cars and you're also a gourmet coffee enthusiast. Yun ang sabi, no? Sabi ni Jason sa akin. So, maybe we can talk about those topics, no? Let's start with you first, John. Can you want to introduce yourself more aside from the paper that I gave? Ano bang pinagkakabala mo lately? Hello, good evening. I'm John Cueto of. Good evening again. I'm John Cueto of Larawan at Cafe. I've been a blogger for about since 2012. So 12 years na, no? And then after that, actually po, ang story ko po as a blogger is I started as a tech blogger. Okay. So dahil tech blogger ka, maraming pinapareview sa yung mga gadgets. Yan. Tapos lagi kang kasama sa mga events na usually mga devices na ipapalabas nila. Yung mga i-introduce nila bagong devices like tablet, laptop, something like that. Mini PC, yan, yung mga medyo high-end, mga ultimate, mga elite, yan. And then, afterwards, someone approaches me to become assistant PR. So, as PR na rin, as a public relation, kami po ang ginagawa pa namin doon is we promote brands, depende po sa client, and then we get bloggers para may blogger events. Yan. But also at the same time, car enthusiast din ako. Sumasali din ako sa mga car show. Yan, yung car show na yan, kasi meron po akong grupo na
mahilig kami mag-modify ng cars. So hindi kami nakokontento kung ano yung dineliver sa amin ng car dealer. So as much as may pambili kami, yun lang. As much as may pambili kami, but of course kasi syempre enthusiast ka, gusto mong i-modify yung car mo. Normally naman po kasi ang mga car enthusiast, bibili lang naman yan ng mga cars na parang entry level. Pero with performance. Tapos modifies. The same way in Japan, also in Thailand. So normal lang po yun. Even in China, ganyan din po ang ginagawa. So ganun po ang ginawa namin. And at the same time, pagka nagmo-modify kami ng cars namin, like meron kaming gustong palitan, yung monitor, let's say, nagpalit ako ng monitor, mag-order kami sa labas. And let's say, mag-order kami ng mga 20 or 10 pieces. So sa amin, sa car club, kami lang ang nakaganon. Kasi kami po yung mga sumasali normally sa car show. Tapos every time, like before, siguro 4 times kaming nakasali sa MIAS, that's Manila International Auto Show. So pagpasok mo ng World Trade, yung Hyundai brand from Accent, Elantra, Santa Fe, Tucson, hanggang sa everyday sports car at sports car, nakahilera po kami doon. Pero hindi lahat pwede. Ang ano lang doon is yung naka-modified cars na. Other than that, nag-show din po ako sa B2B, bumper to bumper. Pero as guest, one time sumali lang ako doon. Pero since medyo kilala ko kasi yung owner, so sinasabi na lang niya, mag-guest ka na lang, huwag ka na sumali kasi sa dami ng sumasali, wala kang makukuha. Totoo naman po yun, kaya normally nag-guest lang talaga ako. So, out of town, sumasali kami ng car show, doon kami hakot. As in, hakot talaga kami. Pag sumali kami, naka-pop yung hood namin, naka-set up kami ng sounds namin. Tapos pag nagpatugtog kami, naka-series po yun. Let's say 5 cars yan na magkakatabi kami. Tapos naka-series, isa lang ang tugtog namin. Pero naka-open yung trunk namin kasi nandun yung malalakas na speaker namin. So, dinig po lahat yun. Naka-series siya, isa lang ang tunog doon. And at the same time, yes po, may tanong? Go ahead. Good. Ayan. Di ba last time nga nakita tayo, nasa 200 plus yung ginastos mo sa sounds lang, di ba? Kano ba yun? Oo. Kasi po, ang ginagawa po kasi namin, every time na nagka-car show kami, let's say, ito pong design namin, maglalast lang siya into 2 years. So the third year ng car namin, ibang design naman, ibang setup naman. So like, ngayon, dapat last year, magka-car show ulit ako. So nagbago ako ng setup ng sound system ko. It's an SQ na siya, sound quality na siya. More on, pag pumasok ka sa loob, meron siyang time delay. Ibig sabihin, pag may time delay siya, yung kung saan ako nakaupo as a driver seat, sa akin nakasentro lahat ng sounds. Tapos hindi siya, sabihin na lang natin na para ako nanonood ng sine na naka-Dolby Digital with surrounds. Nice. Ganun. So ngayon, nakatatlong palit na ako, kaya sabi ni Jason, totoo po yun. May malaki nagagastos pagka nagpapalit ka kasi palit ka ng setup lahat. Tapos from speaker, papalit ka ulit. Yun. Tulad ngayon, nagpalit ulit ako, naka-downfire na ako na kicker. Tapos, yung panel ko on both sides, meron siyang speaker na rin. Sa mga pinto, yung four doors ko, iba rin yung setup ng speakers na yun. So, medyo high-end. Kaya Pero Jack, magastos. anong kotse yan? Anong kotse yan ngayon, yung sineset-up mo na? What kind of car is that? It's a Hyundai Accent. Hyundai. Bakit Hyundai? Kasi po during that time, nung bumili kami ng car, parang inisip ko lang kasi dahil on my younger age, parati na kami naka-Toyota, puro Toyota na lang. Tapos, ang color niya is puro puti.
sabi ko, ayoko naman ng puti, gusto ko naman black. Ayoko rin naman ng Toyota kasi puro Toyota kami before. Alam ko na yung quality po ng Toyota. So, we try on Hyundai Accent. So, bago pa lang naman siya in the market before. Pero ngayon, marami na siyang labas. Subok naman na yung quality niya. Kasi naalala ko dyan, noong 80s, when I was growing up, ang uso nung sineset up talaga yung mga Lancer ng Mitsubishi. Yes, Tapos, that's back time. yung Toyota, di ba? Yung mga Opo, box type na Toyota, sineset up yan before. Tapos, kumakarere yan minsan dito sa Ortigas Avenue, naalala ko. Minsan ko kasi sumasali sa mga ganun. Totoo Tapos po, lately, yung Honda Civic. Daming fanboys ng Honda Civic, di ba? Sa akin, Yeah, Honda Civic. Diba? Honda Civic at saka Galant sa akin eh. Di ba? Yung sa Fast and the Furious, puro Honda Civic yung minumodify. Honda. So, we are- Lancer at saka Honda. Kaya medyo parang bago sa akin yung Hyundai. No? Meron palang nagmo-modify din ng mga Hyundai cars. Opo. Tulad po nung itong aking steering wheel. Yung steering wheel po namin, ordinary lang po yan before. So, ang ginawa namin, nilagyan namin siya ng, nagpa-modify kami. Nagpagawa kami ng carbon steering wheel. So, lumabas po ito sa aming car club. Lumabas siya sa car club namin. 25 pieces only. Carbon siya. Tapos 5 kami na ibang design. Pakita mo nga yung dashboard mo. Anong pangalan ng car club nyo? Accent Club Philippines po. Accent talaga. Mga Hyundai Accent owners, parang Opo, gano'n. Accent Club Philippines. Di ba Ano Vice ang President ka mababagdag doon? Vice President ka doon, di ba? Sa Hyundai Accent Club. Doon ako previously Vice President. Sa Team Accent Philippines, doon po ako naging Vice President. So, ang ginagawa nyo dyan, every month or maybe every week, nagra-rides kayo. Lumalabas Yun naman kayo. Meron Kung modification kayo. quarterly po, meron kaming EB, that's eyeball. So may mga numbers of participant. And let's say, magkikita kami sa kilometer 24. Sa north po yun, Petron, kilometer 24. At the back of that kilometer 24, sa likod ng parking, napupuno po yun ng puro Hyundai Accent Club po yun. Tapos kakain kami, magko-coffee kami. Ganun lang po. Tapos, may mga parties kami. Yan. Ano yun, nakamodify kayo lahat? Nakamodify lahat ng Hyundai doon sa club nyo? Basta Hyundai Accent. Pwede sumali. Karamihan po nakamodify, pero hindi lahat sumasali ng car show. So, konti lang kami sumasali ng car show. Yung mga ka-member naming iba, sila yung supporter namin. Pumupunta sila doon. Kunyari meron ako Hyundai Accent. Pwede ako sumali sa inyo kahit hindi souped up yung kotse ko. Hindi. Pwede po, wala po problema. Everybody's welcome. Okay. So talagang Kasi siya, car ng Hyundai Accent. Parang mga enthusiasts kayo ng Hyundai Accent. Lahat naman siguro ng car manufacturers may ganun, ano? Lahat yata ng brand and make and model merong car club, no? Meron po. Yung Vios, nakita ko din, ang dami nun. Nakasalubong ko time sa nakasalubong ko sa SLEX, ang dami, yung Vios. Vios Club at minsan Vios ganun kami, pati sa naman, sunod-sunod yan. So, lahat pala talaga may car club, ano? Opo, lahat po. Naalala ko naman. Yeah, go ahead. Opo. Sige, go ahead. Jan. You were saying something? And at the same time, since naging influencer na rin po ako, yan, sila Jason, lagi ko sila niyaya mag-coffee. That's why yung name ng vlog ko is Larawan at Kape. Niyaya ko yung mag-coffee, tapos tuturo ko sa kanya kung ano yung pairing niya, yung best pairing with the coffee. Depende naman kasi kung anong klase ng coffee ang iniinom niya. Kung mag-brewed siya, mag-hot siya, or mag-ice, over ice, or frappuccino.
So, depende po yan. Tapos tinuturuan ko lang sila. So, sabi ko, pag fruit ka or macchiato ka, this would be the best pairing for your coffee. Let's say pastries or cake, something like that. Kaya yun ang pangalan ng vlog mo. Larawan at Yes, kape. Art gallery and Opo. coffee. Kasi niisip ko, Artist. car enthusiast ka, pero yung pangalan ng vlog mo, larawan at kape. Wala ka bang vlog about cars? Wala kang vlog about cars? Meron po. Actually, pag nagre-review po ako ng cars, prior pandemic, ang nireview ko po dyan is yung Ford Wildtrak. Ford Ranger. Nag-Ranger tour tayo, di ba? Sa Antipolo. Oo, nag-Ranger tour. After natin mag-Ranger tour, after that week, pinadala sa akin yung Ford. Sa'yo, hindi pinadala kasi problema mo, parking. Problema ko sa parking. Hindi ko na ano. Oo. Sabi ko magkakaproblema ako sa parking kaya hindi ko kinuha. Pinapairam ako a week, 1 week. So si John, pinairam mo na yun. Wildtrak na Ford Opo. Ranger. Opo. So ako naman, since may parking naman, so yan ang ginamit. Ang ginawa ko naman doon, since under review siya, dinala ko po sa Tanay Rizal. Kasi 4x4 naman siya. Kaya, ang nagdadrive pa nga nun yung anak ko during that time. I-road test mo. Opo, ni-road test ko. Kasi kasama naman po talaga yun pagdating sa review, sa car review. Tapos nag-pandemic. So that prior to pandemic, during the pandemic, dapat po meron pa akong isang i-review. Yun yung, ano nga yung sumunod sa Wildtrak? Forester? Hindi, pick up din. Kalimutan ko na wala sa isip ko. Ford Ranger? XLT? Hindi, iba yan. Wildtrak after that, yung sumunod Subaru na- yun eh. Yung Forester, Subaru. Forester Opo. plus Subaru. Yung Dami ng sumunod mga na models model. Papareview sana Malaki siya. siya, Mas malapan. Actually malaki siya. So hindi ko rin siya kinuha kasi during pandemic, naka-lockdown kami, hindi ko talaga siya matitest. So Raptor. meron extra parking. Raptor yan, yung Raptor. Ang laki nun. So, yung Ford Raptor. Dapat i-release ko din yan. Meron din si Hino, meron din siyang pick-up na supposed to be ipapadala nila. Ang problema naman, nag-lockdown ang Manila, yung in and out niya very limited. So, hindi ko rin siya entertain. Until such, prior naman din the pandemic, ang usually naman is we go on more on gallery. We promote more on galleries. Iba-ibang galleries, sinasama ko rin po si Jason. Yan, tapos, so sinasabi ko rin sa kanila kung sino yung gumawa nitong painting na to. Yan, kung magkano yung starting bid niya. Tapos ina-update ko sila kung magkano siya nabili after the bid. Yan. Tama-tama. Also, Tama-tama, you talk about painting kasi nagbebenta kami ngayon ng painting ni na Botong Francisco. Sino pa ba yung mga ano natin binibenta ngayon? Mga painting from the masters. Nagbebenta kami Arturo ng Luz. Arturo Luis. Arturo Luz. Manansala. 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 Lahat ng Wow, master. yan. Manansala, mabenta yan. Pinag-aagawan sa market yan pag Manansala. Ganon? Ay, kung may alam ka dyan, usap tayo after the break. Pwede po. Tayo, may contacts ka. Kasi Pinadala ko direct sa iyo. yung agent namin, direct sa mga masters Painter din siya, pero mini-mentor siya ng mga masters. So, direct talaga siya. Mga original paintings, certificate of authenticity tayo. Opo, talaga siya. dapat po talaga ganun. Opo. Oo. Maraming Sige, usap tayo. After the show, usap tayo. Sige po. Maraming mga politiko or mga may-ari ng kumpanya ang gusto nila ang Manansala. Oo nga. Actually, Pero hindi naman guarantee na lahat ng gawa ni Manansala is nabebenta. Actually, may certain art siya, may certain painting siya na talagang mabenta. pero yung nasa profile namin, yung nasa catalog namin, mga mga first rate katulad ng isa niya. Yung isa niyang painting, Jason, yung 35 million, 35 million price So talagang 35 collectors. million, wow.
collector's item talaga siya. Nasa 20M, 30M, 35M. Mga ano talaga, Kasi, mga original. Si Marcel France. Actually, yung latest buyer niya, just a few weeks ago, isang mataas na official ng Quezon City, bumili sa kanya ng mga paintings. 3. Wow, parang kilala ko yun Sino? Niregalo niya. Niregalo niya dun sa mga co-workers niya sa Quezon City. Wow. Marami pong ganyan. Talaga, karamihan mga politiko. Kausapin mo si Jason. Pinadala ko siya ng catalog ng Masters eh. Baka kasi alam ko gallery, siya yung lahat may access sa gallery. Baka meron kang client or somebody who's interested. Sabihin mo lang, direct tayo. Pwede rin po. Pwede rin i-display siya ito gallery. Mas maganda po yan, mas mabilis ang bentahan pag gano'n. Display, di ba? Opo. Let's say, asan po ba yung art? Yung iba nasa kanya, yung iba na mismo sa painter. But he's a recognized, authorized agent kasi siya ng mga painters. Kilala niya kasi directly yung mga painters. Tulad ng Manansala, he knows the family. So, authorized agent siya to sell the painting. Oh, okay. Sino po ba yan? Baka kilala ko yan. Pero, mamaya na lang Bawal sa Pinoy. Opo. Very private kasi yung tao. Very private. Ayaw niya. Opo. Pero guaranteed naman yun dyan. Guaranteed yung natin. Yung seller natin, guaranteed yun. Guaranteed yun. Ganun naman po talaga. Marami po kinahanap pag ganyan. Pero mas okay po yan. Anyway, John, aside from being a blogger and also a promoter of art galleries, enthusiast of cars and gourmet coffee, ano bang, do you have a day job? May day job ka ba? Aside from being a blogger? O negosyante ka? Parang ganun na rin. So, may negosyo ka din? May negosyo ka? Ngayon, opo. Would you mind? Meron kami shop. We have a shop dito sa QC. We also have another shop here in Paco. Pero ito naman po iba kasi. Can you repeat it again? Parang hindi narinig eh. Anong shop? Sa QC? Sa QC po, yung shop is yung pang-car naman siya. Pang-car po, pang-car. Kotse. Hindi ko. Pero car shop. before puro yun. Opo, para po siyang para siyang mini Banawe, pero nasa Banawe po kasi naka-stay yun. Tapos po yung isa naman dito sa Mipaco, that's detailing, car detailing. Okay. Okay. May car detailing shop ka pala. Baka pwede kami makakuha ng discount ni Jason. Dami niyang binibigay sa akin dati, mga battery. Sino nga yung battery natin na sponsor dati? Motolife. Sa Spark Plug, di ba? Oo. Dami namin sponsor dati eh. So aside from being a blogger pala, negosyante ka din. Tsaka heavily connected to sa politician. Hobby mo lang yung vlogging. Opo. Panay labas ka ng bansa niyan eh, Australia eh, tsaka Malaysia, Australia, di ba? Panay labas niya eh. Daming budget eh. Hindi naman. Sapat lang. Okay. Jason, do you have any questions? Regarding that, John, sa gallery, what do you think is the best thing to do para mabenta yung gallery? Di ba ang dami nating pinuntahan yun? Makati, may Pasay pa tayo. Ano yung mga galleries na yun? Can you elaborate on that? Sa Leon Gallery. Normally sa Leon Gallery po talaga kami nun eh. Madalas mag-promote. And then, yung iba nakalimutan ko yung mga gallery sa Pasay, yung M Gallery. Very secluded siya. Hindi mo akalain na may gallery pala sa loob. Pero mukhang bahay, di ba?
Yes. Malaking bahay. Old, Malaking bahay. it's an old house eh. Ah, Old house. Parang bahay ng mga Kastila eh, di ba? mm. Tapos meron sa Taguig, Pasong Tama Extension. And meron din po kami pinupuntahan dyan. Ngayon, meron po kami isang pinupromote. It's a gallery in Tagaytay naman. That's Tag 41. Tag 41. Okay. Yes. Ang owner niyan is no other than Philip Abadisio. Si Philip din ang may-ari ng art gallery. Yung Kaya Tag, apply. yes, yung Tag 41. Tapos may Ah. coffee shop siya in-house. Meron naman siya mga partners doon. Kilala ni Pao yan si Philip eh. Ang sabi ko, expert sa art. Wala meet sa Philip. Ano yan di ba? Nasa marketing din. Tama ba? Opo, PR. nasa market po. Meet ko na yan before eh. Magaling magbenta na yun. Oo. So may art gallery rin pala siya. Opo. Yun, kasi Oo. Bago lang kumukuha yung kami art ng gallery niya, started just last year. Kumukuha kasi kami ng tips sa dyan eh. Kung how to sell the paintings. So this is our first time to do it. Pero we took on the challenge kasi nga masarap mag-buy and sell ng mga bagay-bagay di ba? Nandiyan ang pera. So, Yes po, lalo na pagka-paintings, yung mga art. Baka gusto mo kami bigyan ng tips on how to sell these paintings. Ano ba yung mga tips na may bibigyan mo namin bilang promoter ka ng mga art gallery? Primarily, kailangan mas maganda i-post yun siya online. Tapos kung sino yung contact, kung ano siya, yung make niya, kung anong ginamit niya to do that art. Tapos, mas maganda rin siyang i-promote sa mga galleries. But of course, kailangan may mga kilala kayong gallery. And at the same time, kasi nowadays, ang easiest way to promote is social media. Even politician, social media namin sila pinopromote. It's very easy. Tapos, pero iba pa rin yung kung meron kang sariling shop for viewing naman. Yun po. Tapos, word of mouth. Ano ba nangyayari dyan? Kunwari sa Leon or M Gallery, nire-rentahan ba yung place kung magpo-promote ka ng ng paintings? Ano ba yun? Per day or per week? Yes. Na magbabayad ka? Nasa magkano usually yung mga ganun? Wala akong idea kung magkano ang rent. Pero normally Iba-iba no? Iba-iba siguro rate yan, ano? Opo. Usually naman, si Leon Gallery, it's a mix of owner naman siya ng mga artwork. So, let's say, let's say next weekend, Friday, start ng Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, yan. Magkakaroon sila ng art gallery show. So, lahat yan, ipapasok doon, tapos lahat yan i-display. Pag naka-display na lahat yan, iba-iba rin ang may-ari yan. So, meron mga usapin dyan na may commission definitely ang gallery. And at the same time, yung kung magkano yung price yun talaga. Pero dyan yung mga legends ba, kailangan pa ba yun alam mo na, kailangan pa ba nilang i-market yung sarili nila? Kailangan pa ba nilang mag-exhibit ng mga paintings nila? Kunyari, sila Malang, di ba? Sino yung isa? Si Angki. Kyukok ba yun? Ang Kyukok. Di ba? Mga masters yan. Nag-exhibit pa yun. Hidalgo, Amor Solo. Opo. Ini-exhibit pa din po yan kasi iba-iba na yung owner niyan eh. Yung mga previous paintings, lalo na mga 18th centuries, 19th centuries, iba-iba na yung may-ari niyan. So let's say, gusto nila mabenta ng mas mataas, talaga pong pinopromote nila yan. Pero definitely, katulad na sinasabi ko kala Jason, bumili ka ng paintings ngayon, i-hold mo muna, i-display mo muna siya. Tapos ibenta mo siya after 10, 15 years or 20 years. Kung nabili mo siya ng 10 million ngayon, after 15, 20 or 30 years, yung 10 million mo definitely papalo yan ng 40, 50 million.
So, ibig mo sabihin yung mga paintings na yan, tumataas yung value. So, para din Yes. pala siyang gold. Yes, Parang with real estate. proper holding Parang niya, with proper Rolex. care. Opo, tumataas po yan. Pero depende siguro sa Pero- pangalan ng painter, di ba? Kasi kung hindi Yes. kung unknown naman, kahit anong hawak mo dyan, kahit isang century na sa yung painting, hindi rin tataas yun. Ano? So, depende na siguro sa pangalan ng painter. Tama? Kung ang painter po is buhay pa, hindi siya ganun kabilis tumaas. So, dapat kung pala ang mamatay painter- muna. Legend mo na. Legend, opo. Kung ang, Hindi, ang maging mga- national artist lang siya. Maging national artist lang siya. Yun, Ayun. yun pa. That's the best. Maging national artist siya, definitely, ang taas ng presyo niya. Remember mo, Jason, yung isang national artist na pinuntahan natin sa QC ba yun? Ben Cab, Si Ben Cap, oo. Diba? Meron Yeah. pa isa. Arturo Luz, Arturo Luz. Meron pa isa eh. Nakalimutan ko yung name niya eh. Botong, QC Botong siya. Francisco, Botong Francisco, Malang. Oo, yan. Si Ah. Botong Yan yung mga, Francisco. ano, no? Yan yung mga living legends, no? Sila, yan. Sino yung mga buhay pa? Yung una mong binanggit na painter, yung may Gallery sa Baguio, di ba? Ben Cab. Marami, O, si Ben Ben Cab, Cab. di ba? opo. Marami po ngayon. Si Ben Cap, mabenta yung mga paintings niya. Actually, ang bilis nga tumaas eh. Pag kay Ben Cap. Depende rin Lalo po na talaga siguro, sa market. Lalo na siguro, pag namatay siya, no? Tataas lalo yung mga paintings niya. Triple po yun. Ang presyo nun. Kasi art, ano na siya eh. Legend na siya eh. Kasi si Joey De Leon, may collection siya ng mga paintings ni Ang Kyukop, eh, di ba? Sa Ang bahay Kyuko, niya. maganda yun. Maganda rin po Oo, si Ang Kyuko. Parang ano siya, known siya as a collector of Ang Kyukop paintings, eh. Si Joey De Leon. Kasi gusto niya yung contour ng Oo. artwork niya. Mahal na rin yung mga collection niya, eh. Parang napanood ko in one of the episodes. Mahal na rin daw yung mga collection. Opo. Mabilis po. Every year, tumataas po talaga siya. Yung meron nga po kay Jose Rizal, tatandaan mo ba, Jason, ano kung naisama kita doon? Yung tray na ginawa, inukit ni Jose Rizal, yung tray na inukit niya na oval lang siya, sinama yun sa actually may bungi pa siya eh, on the edge eh. Sinama yun Exhibit. sa exhibit, and tsaka sa bid. Sinama siya sa bid kasi po sa exhibit, ano yan eh, pag exhibit, may mga price na siya. Pag sa bid, iba po yun. Sinama siya sa bid. Auction. Yung price yun na yun, yung price na yun hindi naman siya ganun kalaki, pero 3 siya. Ang bumili nun, umabot ng 140 million. Grabe, no? 140. Foreigner o Grabe local talaga. lang? Local lang. Local. Pero dyan, I wanna ask you this, So no? isipin niya na lang na Hindi naman ako art enthusiast. Ano? Pero paano tumataas ang value ng isang painting? How does it, ano yung process? Sino nagsasabi na dapat ganito presyo yan? Sino nagsasabi na dapat yung value niya ganito? Who does that? Sino nagbibigay ng mga rates? with bang exposure po kasi, ang talagang nagbibigay ng rates yan, gallery. Alam nila kung yung gallery. Alam nila kung magkano ang presyo ng paintings mo. Sila nagsiset From the time na makita nila. Hindi yung painter nagsiset ng value ng paintings niya, galleries. Marami rin po kasi mga painter art owner na pinapa-assess niya muna. Pinapa-assess nila kung magkano siya mabebenta. Yun nga lang, Kanino mas tumataas pina-assess? siya Kanino pina-assess? iba po eh. Pero normally, iba-iba po art sa mga art gallery. Opo, art gallery din po. Opo. Para parang ano yan, yung kay Boss Toyo. Toyo, Dami ng picture. yes. tatawag siya ng isang enthusiast, di ba? Tatanong niya kung Opo. magkano yung market price. Parang ganun pala yung paintings, ano? Totoo po yun. Ganun po talaga. So do you think magandang mag-invest sa paintings? Lalo na yung paintings from the master. Ay, opo.
napakaganda mag-invest sa paintings. Maraming yumayaman dyan. Kaya maraming nag-aahente ng paintings. Kahit yung mga mayayaman nag-aahente ng paintings. Karamihan pa ng mga mayayaman nag-aahente ng paintings. You wouldn't imagine na nagbebenta sila ng paintings pag nakita nyo sila. I'm not saying any names, hindi ako magme-mention, pero I've seen them, I know them, and they're not just like an ordinary person. Pero nagbebenta sila ng paintings. Kasi nga, ang kitaan sa paintings is million. Katulad nga yung Manansala lang eh. Doon sa catalog namin, 35M eh. 35 So, mas mahal pa yun sa mga high-end na condominium units. Eh, Opo, totoo po yun. Ang 35 high-end na yan, condo 35. units, that's 40-45 million. So mahal din, ano? Tsaka ang maganda dyan, hindi yan bumababa, no? Kunyari, Opo, yung mga nag-appreciate paintings po yan. na master, nag-appreciate lang yan, ano? With proper care, basta po with proper care, mag-appreciate po ang value ng mga paintings, ng mga artwork. Dapat pine-preserve, di ba? Ano naman yung mga preservation processes naman for paintings? Interested din ako malaman. Kunyari, may painting ka ni Malang, for example. You want to preserve it. Anong mga steps on how to do it? I-refrigerate ba yan? Ilalagay ba yan sa Hindi man niya ang importante po dyan, balot siya at hindi siya mag-moisture. Okay. Kasi once na nagkaroon siya ng moisture, aamagin siya, dun unang masisira yung painting. Kaya may proper care po talaga siya. I-store yan into zero moisture. Paano yung dinidisplay? Di ba, dinidisplay yan. Kunyari, may mahalang ka na painting. Siyempre naman, hindi mo siyempre itatago yan. Talagang i-display mo sa, di ba, sa living room. Yun ba yun? Yung lalagyan niya dapat, airtight. Tama ba? Or vacuum. Kung walang hangin. Ganun ba ang pag-preserve mo? Wala pong hangin, pero malamig siya. Dapat naka-aircon. Opo, naka-aircon. Tsaka naka-glass. Dapat naka-glass. Di ba dapat naka-vacuum seal? Di ba sabi mo kasi pag may hangin, yun ang nakakapag-deteriorate. Nagkakaroon ng moisture. Kung Totoo may naman po, pero vacuum yun, hindi walang hangin, walang moisture, di ba? sinasabi ko po sa storage, dapat po wala na. Pag storage, pero po Storage. pag di-display nyo, it's okay. Basta medyo in the right temperature. Hindi po kasi lahat ng artwork, pare-pareho sila ng temperature. Lalo na yung mga luma. So in the right temperature po siya. Ang aircon naman kasi, hindi naman siya direct tatama sa painting. Remember, tawag dito, ang lamig, hindi naman siya tumataas, bumababa siya. Ang tumataas yung init. So, in the right temperature lang po siya. Mayroon din siyang required height kung paano mo siya i-install. Medyo mabuti, pero definitely you will really take care of your paintings. I could just imagine dyan, kunyari meron kang yun nga, 35 million na painting. Siyempre, you would invest also in yung storage facilities niya, di ba? Hindi lang basta pero bibili mo 35 million, di ba? So, Yes, bibili po. ka rin ng mga storage facilities para doon. Opo, ito po yun. Ako po, I myself, meron akong mga paintings sa bahay. Pero hindi pa siya gano'n kamahal. Pero ang ginagawa ko po, inaalagaan ko siya ng maayos. Talagang hindi siya naiinitan, hindi sobrang lamig. In the right temperature lang po siya. Kasi buhay pa naman yung painter na yun eh. Tapos meron akong isang art piece na binili sa Australia. Pero maliit lang siya. Pero that's high Medyo pricey. Magkano? Kaya, hindi, kaya pa naman dito. Nasa 5,000 AUD. So, 250,000, ganun. Parang mga Mga ganun. 200,000. So, paano yung shipping nun? Mas mapapamahal ka sa shipping. Oo. Kasi, Bit-bit ko. Bit-bit, hand carry Bit-bit ko. lang. Oo, hand carry ko okay, siya. Baka mga 2x3 lang yata yun, ganun, di ba? Maliit lang Ganun. naman siya. Maliit lang. Yaman mo, Ano dami lang mo binili ata siya? paintings niya.
Parang natawa ko kanina yung sinabi mong ano eh. Pag sa Diba, sabi inches, mo may nasa 10 by 10 lang collection ata. ka ng paint. O, sabi mo may collection ka ng paint. Tapos binilan ko Sabi siya mo ng... buhay pa. Buhay pa yung may-ari. Sabi mo buhay pa yung may-ari. Para bang nahantay mo? And then, ako John, may tanong ako sa iyo. Based on your experience, magkano mo nabili at saka nabenta yung isang paintings? Sa iyo lang. Wala Sa pa, experience mo. Experience mo lang. wala pa akong nabibentang paintings, pero I had experience of selling paintings. Sabihin na lang natin that much 40 million? Nabenta mo? 40 million? Oo. Wow. Worth of Wow. paintings Yeah. sa Hmm. 18 by 26 o 20 by 30. Mga ganyan. So, nabenta mo siyang 40M. Nabenta mo siyang 40M. How much did you earn from it? Yung 40M? Magkano puhunan mo tapos versus yung Secret. Bigyan mo kami ng ballpark lang. Kahit ballpark din. Magkano mo na-acquire yung painting, for example? Sabihin na lang natin yung 10% iyo. 4 million. Pero I'm not that direct. Actually, hindi ako yung kasi po may mga porsyente. Depende po sa paintings. Depende rin po sa porsyente yung naglalaro ng 10, 5 to 2%. 2.5%. Yan. Pero normally, Depende po sa industry? Depende rin Anong sa... industry? Yeah, anong industry standard ng pagbenta ng mga paintings na ganyan? Parang real estate din ba yan? Parang 3%, 5%, ganun din ba ang presyohan sa Apo. sa profit Opo. share? Kasi po, we're talking about millions eh. So, hindi talaga... Kung ikaw ay ahente, it's probably mga 5%. Yan. Ganun kikita ka. So, industry standard yun. Malaki yung Yes. Para palang real estate din, ano? Opo. Ito po yun. Kasi malakihan yan eh. Okay. Simple ka lang dyan. Nakabenta ka lang pala ng 40M, ha? Quiet ka lang, huwag ka maingay. Baka habulin ako BIR. Ba, tinatax pa yung ganyan? Hindi naman siguro tinatax yan kasi private ano yan, di ba? Private selling yan, di ba? Tinatax pa ba yan? Hindi declared eh. Oo, hindi Kasi naman baka dinedeclare. mamaya sabihin. Opo. Hindi, tsaka person to person Wala naman ang namang advice. Hindi, person to person. Person to person naman yan. May tax ba ang painting? Wala naman, di ba? Pag dinaan niyo po sa gallery yan, may tax po talaga yan. Sa gallery may tax. Meron po yan. Pero pag May tax personal pa talaga siya selling, kasama. walang gano'n. Itatax yung seller, nakatax yung seller, itatax din yung gallery. Tapos Okay. pati yung handler, may tax din. So maganda pala talaga kung personal selling yung gagawin mo. Mag-ahente ka na Opo. lang kesa itali mo sa gallery, di ba? Mas, Opo. mas Ang Mas maganda, malaki ang profit. advantage po kasi sa gallery, they were the one to tell you kung magkano yung siya mabibenta. But of course, pag nagpa-assess ka sa kanila, may bayad din yun. Siyempre kasi gallery po sila. Tsaka may protection Yun yung maganda ka. sa gallery. May protection ka Opo. pag sa gallery. Oo. Pag sa gallery, Pero- yes. Kasi pero, tas mapupromote ka ng panos. gusto ko rin malaman, kunyari ako si Malang, kailangan ko papadali sa gallery yung mga paintings ko since kilala na ako sa industry. Hindi ba pwedeng, kunyari ako si Malang, dadalhin ko na lang sa mga private citizens yung painting ko. Ako na magbebenta. Ako na rin magpe-presyo doon sa painting ko yun. Hindi ba ganun yun? Doable ba yung ganun? Kung kayo po si Malang, pwede nyo pong gawin nyo kasi kayo si Malang. Pero definitely, hindi ganun pa ang presyo niyan. Dahil buhay pa kayo. Yeah, my point is, bakit ako dadaan ng gallery? I can sell my own kasi may pangalan na ako di ba? Hindi Or kasi may gallery na sila sarili. usually sa art, ako sa tingin ko lang sa art, they don't value their money. Wala silang pakialam sa pera, parang art lang sa kanila eh. Parang hirap rin sila magbenta ng sarili nila eh. Kaya iba yung nagbebenta sa kanila.
Parang Ganun ba ganun yun? dyan, Van. Ganun ba yun dyan? Ang difference po kasi pagka dinaan niyo yan sa gallery, mas napopromote siya ng maayos. Pagka po kasi ikaw, halimbawa, ikaw lang mapopromote, hindi ka mabilis makilala. Hindi, ang point ko dyan, kilala ka na nga eh. Kunyari, malang ka na. Ben Cab ka na. At kailan ka pa dumaan ng gallery, kilala ka na. Kuha mo? Si Ben Cab po, bago nakilala, dumaan siya ng gallery. Oo nga, ang point ko, kunyari nga, may painting ka na. Ben Cab ka na. Magka-gallery pa ba yung gano'n? Kapag kilala ka na, definitely, Hindi na. marami ka na lang invitation, puro single show. Yan. Yan ang tanong ko. So, pwedeng Opo. hindi mo na punta sa gallery, di ba? Or maybe may sarili ka ng gallery. Tama? Most probably, may sarili ka ng gallery pagka ganun. Ikaw na magpo-promote ng sarili mo. Okay. Ayun. Yun lang naman tanong ko. Ayun po. Ibang paintings pwede natin ilagay dyan sa condo mo pa, oh. May mga space pa dyan eh. Pwede ka maglagay dyan ng Malang, Ben Cab. Sabihin mo si Supremo natin. Lagay niya ibang paintings yan. For Wow, viewing. natira pa yun. Ako magbabayad nun. Gagastos ka pa sa preservation process nun. Di ba? Pag nasira mo yun, responsibility mo. One of the Ang easiest problema- one of the easiest way to promote your paintings, your artwork na pangbenta is yung let's say ganito, during the meetings like this, ang nasa likod mo may paintings ka. Uy, pag may nakakita niya, binibenta mo ba yan? Ganun agad yun. One of the easiest way to promote up sa likod. Na, hindi niyo po ba napapansin, lahat ng mga kilalang tao, VIP personnel, politician, pag nagpa-personal interview sila, ang nasa likod nila puro mga paintings. Napapansin ko yan. Di ba? Chabit Natanda mo? ganun eh. Si Chabit ganun eh. Chabit, ang lulupit ng mga paintings yan. Kasi mayaman eh. Kaya niya talagang bumili on the spot. Nice. Nice. Yan po. Dami kami natutunan sa iyo ngayon dyan paintings Wow, sana. Thank you. Kami nagbebenta ng paintings pero parang ikaw yung expert eh. Diba? Kaya ako Depende lang talaga sa exposure lang siya. Ako wala talaga ako alam sa art eh. Talaga hindi ko hilig. Napag-utusan lang tayo eh. Sayang naman, di ba? Opo. But it's one of the good job na magbenta ng paintings talaga. Kahit saan, marami kang mapupuntahan na may ikot mo ang mundo. Makabenta ka lang yan. Totoo po yun. Ang medyo mahirap lang dyan kasi since hindi naman yan ma-afford naman yung normal na tao, yung mga working class. Diba? So, ang clientele mo din dyan talagang yung mga no-go rich, yung mga super rich din. Totoo Which is, po yun. Nakakakunti nila eh. Maliit lang ang mundo nila. Totoo po yun. Pero if you have the well-known painter, mas mabilis yung mabenta yan. Pagka merong Well-known painter, yung kilala na, national artist na siya, mas mabilis po ang bentahan yan. Ay, yung catalog namin, puro national artist na yun. Kasi Manansala, national artist. Opo. Hindi ko pa siya nakita, sorry. Pinayin ko sa'yo. From the masters talaga siya, Jag. Mga masters talaga. Opo. Pasensya na kayo, medyo busy ako. Kasi Okay lang. ito Okay lang, yung walang week na ito po yung week na preparation namin dahil next week is flight na namin. Saan punta? Hindi pa rin. Australia ulit. Kasi Yes. si anak mo doon nag-aral, di ba? Working na siya doon. Naka-graduate na siya. Graduate na siya. Ang galing So, Kaya pala maya't maya ka na sa Australia eh, di ba? Congrats, Di mo na dinala yung Thank you Kuya po, Kois thank doon. Di mo na dala yung Kuya Kois doon. pwede! Pwede naman. Inaantay ko lang si Ross eh. Tsaka ikaw, gusto mo pagdating, sinabi ko kay Ross yan. Sabi ko kay Ross, pagdating ko ng Australia, balik natin yung online. Para kung nasan man ako lupalok ng Australia, nag-online ako, walang problema sa akin yun. Nice. Galing, no? Oo. Congrats.
Okay. Parang Australian citizen ka na, malapit na. Pero mas masaya Looking dito sa forward, Pilipinas. pero not in a hurry. Masarap pa rin dito sa Pilipinas. Jack, mas exciting dito. Totoo po. Sa Australia, totoo po. kayo, boring doon eh. Mm. Masyadong maganda yung Well, country. In a way po, yes. Masarap mag-spend ng holiday season dito sa Pilipinas compare sa ibang bansa. Kaya lang kami, wala kaming choice kasi yung anak namin nandoon. So we need to spend our holidays in Australia with him. Kasi in the same time, December, birthday din niya. Happy birthday. Saan sa Australia? Where in Australia? Sa Sydney po. Sydney. Mm. Opo. Galing. Oo. Yeah. And anyway, ano pa ba? Do you want to promote some of your shows? John, baka may mga shows ka or may vlog ka pang iba or maybe yung businesses mo you want to promote. Pwede mo sabihin. Okay. Live tayo. If you have, kung meron po kami, kung gusto niyo magpa-detail ng car detailing, punta po kayo ng Paco area in Manila. That's Ano pangalan? puntahan nyo din po sa Klinika. Ito mo lagay ko. Sige po. Pwede mong i-type dyan. You can type it. Naka-ano ka ba? Nagda-drive ka ba or something? Pwede mo i-type dyan yung ano mo, yung shop mo. Naka-stop po ako. Pero, sige po, isi-send ko po sa inyo. Saan ba? Okay, kay Jason. Ito mo kay Jason. Pwede niya i-type yun. Or sa pag na-publish na to, i-comment mo sa YouTube link or sa Facebook link yung mga shops mo doon. Hindi, kung meron na siya ngayon, pwede naman ibigay. Kung may bibigay mo ngayon, why not? Pwede naman. I-banner natin. Sige po. May kasama kaya sa Yung kotse shop dyan, po sa amin. Si wife, nag-stop kasi kasama mo. kakain kami. Si wife kasama ko. Pati yung ganun. Opo. Sige. Nag-stop kami. Sabi ko, wait, may interview ako. So, habang ngayon, nasa interview, sila nandun kumakain. Kain ka na pala. So, we will not hold you much longer anymore. Kain ka pa pala. Anyway, it was a pleasure to talking to you, John. Hindi kami natutunan. Thank you for having me. Yung sa paintings, marami kami natutunan on how to sell a painting. Tapos yung, alam mo na, yung mga car enthusiasts also, marami rin kami natutunan. Okay, so thank you very much for your time, John. So ulitin, if you need somebody like you again, you can guest again. So, no problem po. Sige. Anytime po. Salamat, John. Thank you. No problem po. Have a nice lang night. Don't forget Yan na lang to yun. like my page, Ano Larawan pangalan at niya? Kape. Pwede mo sabihin. That's Larawan at Kape and larawanatkape.net. My blog is larawanatkape.net. My IG, larawan.kape. TikTok, larawan.kape. One word lang yun. Larawan.kape. Larawan at Kape. Tapos yung at niya, ano yung at niya? 80 or 80 yung po, icon 80 po. 80. So, larawan at Kape. Larawan.kape. Okay. Okay. Thank you, John. Thank you, John. Sige po. Promote namin yung Thank you. Salamat sa effort. auto-detailing business mo. Auto-detailing. Thank you. Yes. Visit Klinika, Auto Detailing. Klinika Auto-detailing. Sige, Thank you for enjoy having me po. the weekend, John. Salamat ulit. Salamat. Opo. Salamat. Enjoy. Good evening. Salamat po. Good Good evening. evening. Bye-bye. Bye. Okay. So that was John Cueto, a famous blogger, also a car enthusiast and a businessman. Klinika. Hindi niya sinasabi sa akin, marami pala siya negosyo eh. Tsaka nagbenta na siya ng 40 million na painting. Di ba? Simple-simple na si John eh. Anyway, yung second guest natin is not yet in the holding room. Si Ross Flores. Baka na traffic or something, nakakalimutan. Pero pa nag-chat sa akin kagabi eh. Kasi more than 1 hour na tayo, Jason eh. Anyway, siguro pwede na tayo mag-wrap up muna kasi
Hindi sure yung second guest natin, di ba? So, okay lang yun. Pero si Gab, baka next week na siya or next month nag-yes na siya eh. Medyo Yeah. inatake lang siya ng Vertigo. Oo. Okay. Sige. So, any parting shots before we end the program, Jason? Yung mga ipopromote ka ba? Meron ka bang sasabihin? Tama yung sinabi niya eh. Sila mismo, yung mga elite persons, sila rin nag-aahente ng art nila, di ba? ng mga arts or something. Yeah, of course. Kasi they run in the same circles eh. Mm. Diba? Hindi naman yan pwede ibenta ng basta-basta lang na agent, di ba? Dapat may connection ka din. Hindi naman basta-basta yung painting, hindi naman mura eh. May nakita nga ako nang nag-McDo kami, may nakita ko nung painting ng mga students. Parang gusto ko siyang bilhin eh. Parang gusto ko siyang bilhin na although mga thousands lang naman yung presyo niya. Parang gusto ko siya. Parang ang art niya kasi ang galing eh. So parang nagdadalawang isip pa ako. Pero pwede ko naman siyang balikan na as investment as well. Go ahead. If you have the money, as long as you like it, if you have the money, go ahead. Di ba sa likod mo may painting din sa likod mo? Ano yung painting na yan? Sa likod anak ko mo? yan. Sa Anak ko yan. Anak ko ang gumawa niyan. I think it's sabi ko siya, hindi ako art enthusiast, pero it's a known painting. It's a replica of a known painting. I just forgot. Ikaw pagka gusto mo, sabi ko nga, if you have the money, if you like it, go ahead. Ako ganun ako, Jason eh. Pag may gusto ko isang bagay, minsan, kahit medyo alam kong out of budget or alam mo na, gusto ko pare, sinusundan ko eh, kasi alam mo, life is short. Oo nga, sa bagay. As I've said, katulad nito, yung Optimus Prime, although hindi naman siya mahal. Pero, parang... Transformer ka eh. Roboticons ka eh. Itsura eh, oh. Galing, no? Akala ko, sinishare mo lang last time, bumili ka na pala eh, di ba? Nagsasalita ba yan? Hindi naman. Si Jan, Optimus Prime at saka Batman yung team ng niya eh. Pag sa loob ng kotse ka, parang ang Batman eh. Tatanungin ko sana siya, pakita mo yung dashboard kasi nakalimutan. Daming modifications eh. Kung ano talaga gusto mo sa buhay, alam mo, kasi isa lang ang buhay natin, di ba? Go for it eh. Diba? Go for it. Naalala ko noon, yung unang 300,000 na kita ko noon. Hindi ko kaagad ng BMW eh. Dito savings ko 300,000. Nakita ko na yung BMW sa isang garahe, binili ko, nagandahan lang. So, minsan talaga, alam mo, impulse buying mo, minsan gusto mo talaga, wala kang magawa eh. Actually, speaking of Jan, siya yung nagsundo sa akin ng hospital eh. Naka-wheelchair ako. Tapos, pinasok niya talaga ako, di ba, yung hospital, natatakot yung mga tao kasi COVID, di ba? Siya talaga pumasok doon. Tapos, pinuslit niya ako sa mga kondo. Tumingin kasi, may friend ka talaga na maasahan mo sa mga bagay na ganyan. Kasi wala. Kahit family mo, hindi pwede eh. Or ayaw nila na iilang sila eh. Baka magka-COVID sila or something. Eh kasi siya, parang PT naman kasi yung course niya. Siya alam niya yung mga medical something. So, ina-advise niya ako. Buti pinayagan siya ng hospital. Oo nga. Baka naman baka naka-hazmat siya, kaya pinapasok siya. May hazmat, yung parang, di ba yung sinusuot, parang talagang airtight yung... Hindi naman, nakamask lang siya. Nakamask at saka face shield lang. COVID naman yun. Parang lang yan eh, passing fancy, di ba? Oo nga. Anyway, sige Jason, so wala na yung second guest natin, so maybe we could reschedule it na lang. At least medyo late yung natin, yung discussion natin. Hindi naman tulad last week, talagang very hyper tayo. Late back ngayon. Diba? At least ngayon, full of knowledge talaga. Very, very knowledgeable naman si John about art and culture. Subject matter expert talaga, no? Di ba? Okay, so let's call it a night. If we don't have to say anymore, let's call it a night. Okay. See you next week. Yeah, see you next week. Happy weekend, Jason. Happy weekend. See you. Okay, salamat. Salamat.
Ang outro natin.